ng magulang ang kailangan. Each day I'm lonely, every day so sad, stranded heart but brave inside. Time to move on and find someone else to heal this broken heart. Time to look around. Patient love would grow, stubborn heart but soft inside. Time of confusion, can't expect love in return. Just give your love away. Time to mend my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see there's someone new. So quiet and waiting for another chance. Time to look around. Patient love would grow, stubborn heart but soft inside. Time of confusion, can't expect love in return. Just give your love away. Time to numb my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see there's someone new. So quiet and waiting for another chance. Forget to have time to move on. Don't spend much time on what it might have been. Start all over again. It's not too late now to find someone new. Time to mend my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see there's someone new. So quiet and waiting for another chance. Time to mend my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see there's someone new. So quiet and waiting for another chance. Dito naman po tayo ulit sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. to 12 noon and to be hosted by yours truly, Denise Laksamana. Yan, sisimulan natin ulit ang ating show, nating Dear Diary ngayong araw na to. At nating guest ngayon ulit, si Nick Amoranto. Yan, mag-good morning ka na sa kanila. Ay, good morning po sa lahat. Ibang itsura niya. Kasi in character ako ngayon. Muli, good morning po sa lahat. Yung nga, sa mga
na-shock. Huwag kayong mag-alala. Ako pa rin ho ito. So, good morning ho sa lahat. At, Denise, pwede ba akong mag-greet? Yes, mag-greet ka na. Sige. Nais kong i-greet, nais kong batiin ang ilan sa mga sumusunod po na naging mahalagang bahagi nitong mapapanood natin na pelikula. Unang-una na yung I Love Jesus Church. Sila po yung mga nakasama ko na bumuo nitong pelikula mapapanood natin. Nais kong i-greet, syempre yung Dauba family, si Pastor Eligen, yan, isa yan sa mga gumanap dito sa film na ito. At yung mga miyembro niya, yan, napakabait ho. And then, i-greet ko rin yung church ko, yung Emily Church sa Mag-asawang Sapa sa Santa Maria, Bulacan. May naging part din po ang ilang mga members ng church namin na ito dito sa film na ito. And i-greet ko rin yung dati kong church, yung JCBC sa Cape Pombo, Santa Maria. Yan din, may mga ilang gumanap din na galing dyan sa church na yan. Gaya na nabanggit ko, dati kong church, pero we're still good pa rin ho. Occasionally, umaattend ako dyan sa church na yan. At syempre, greet ko rin ang Gospel Media Production. Dyan ako nagsimula, dyan ako nanggaling. Ano man mga natutunan ko sa filmmaking, utang na loob ko dito sa Gospel Media Production. Syempre, lalong-lalo na kay Pastor or Bishop Derek Rudy Pajardo. Yan, mentor ko rin yan sa paggawa ng pelikula. At syempre, greet ko rin ang family ko. Lalong-lalo na yung nag-iisa kong anak na birthday niya. Happy birthday, Nicole. Yan. Happy birthday, Nicole. yan po. So, umpisahan na natin ang ating show ngayon. Poster. Yung poster natin, ipakita na natin yung yan ang itsura niya. Yung kanyang bagong nilalang. Okay. Story behind the Yan. story muna. Yan, yung susunod natin dyan, yung behind the story. Okay. Yun nga po, gaya na nabanggit yung story behind the story. Isalaysay ko lang ng maikli at ng mabilis ho ito. Paano nagawa tong film na to na ang title ay Bagong Nilalang? Actually, nagsimula to nung December. Ito yung panahon na marami tayong mga ina-attenda na Christmas party. Itong si Pastor Eligen Dauba, na-invite ako sa Christmas party ng church nila at casually nagkwentuhan kami at ito aminin ko na nabiro ko siya. Kasi bago ako pumunta doon, galing ako sa shooting. So, nabiro ko siya, sabi ko, Pastor, gusto mo gawan kita ng pelikula at ikaw nga isa sa mga gaganap na artista. That was December. And then fast forward tayo, a month later, ewan ko kasi ako, writer din kasi ako eh. So, pag lumikot yung imahinasyon naming mga writer, nakakabuo kami ng storya. And then, tinawagan ko ulit si Pastor Eligen. Sabi ko, Pastor, naalala mo yung nabanggit ko sa'yo na film na gusto kong gawin? So, sinalaysay ko sa kanya yung story na naisip ko. And then, noong mga sumunod na araw, sinulat ko yung script. And then, yun, shooting na. Hanggang sa nabuo tong Bagong Nilalang. Yun po, ang story behind the story. Ang location nitong mga pinag-shootingan namin, madalas sa kanila mismo sa Alabang. Doon sa church nila, doon sa paligid lang. May ilang mga scenes na shooting din sa amin, sa Bulacan. Kaya nakakatuwa. Ang laki ang layo ng distansya from south to north. Yun yung kasi yung tinatawag na minsan daya. Nakakalahay mo, pag pinanood mo, same place lang, pero nandoon na magkaiba pala. So, yun po ang storya ng ganun pala paggawa ng talaga. Bagong Nilalang. Mayroon ba tayong dyan? Yung trailer niyan? Palabas natin? Or yung movie niya? Okay, yung trailer, May trailer mo? I think yung trailer na palabas naman na natin no? Diretso na tayo sa Sige, diretso Eh, na. kasi Palabas na natin talaga yan.
Kasi medyo mahaba-haba rin nga na panoorin to. Unlike nitong mga dating short film na pinalabas natin. Ito, basta na ano na kung nandiyan kayo sa mga bahay-bahay nyo, kung may snack kayo, i-ready nyo na. At yun po, I hope you enjoy ho. Yan. Sana ma-enjoy nyo, di ba? Mamaya ma-enjoy nyo pag marating na siya. Bibigyan niya kayo ng sample mamaya. Sige. O, palabas na natin. Pabiling 10 pandesal at samahan na rin ng gatas. Dalawang ambir at saka samahan mo na rin ng pulutan. Thank you, Brad. Let's get the change. Pwede bang utang muna to? Anong utang? Sige na nga. Nilista ko na lang. Sige, salamat ha. Han, anak, breakfast na tayo. Masarap. Juan, tapos ka na? Oo, busog naman ako. Nagmamadali ka yata. May laman ka ba? Kaya lang dati. Nag-mission. Okay. Ingat ka. Wow, ikaw, umiinom. Samantala kami, hindi pa kumakain ng almusal. Ba't di pa kayo kumain ng almusal? Magets ha? Ikaw hindi makagets. Inuuna mo pang pag-inom mo kaysa pagkain natin. Akin na nga yan. Ay! Teka! Saan mo dadalhin yan? Tatapon ko. Uy! Balik mo nga dito yan! Balik mo! O ano? Ano tinitingin-tingin mo ha? Bye-bye! Bye! Bye! Bye pa. Okay. Ingat! Thank you! Uy, isa pa. Tirang buhay to. Lord, samahan niyo po ako sa pagmimisyon at maraming salamat po. Amen. Uy, pre, buti nandiyan ka. Hindi naman oh. Kailangan ko ayun, di ba yung friends sa lupa? Ay, mamaya gabi uli ah. Thank you. Gabi maglalabas ako. Magandang tanghali po. Pwede ko po ba kayong makausap kahit ilang minuto lang? Okay lang po. May gusto lang po akong i-share patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Ito po ang nakasulat sa salita niya sa Biblia, sa Juan, ang kabanata ay 3, talata 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ate, dalawa nga Yossi, tsaka samahan mo na rin ang parinde, ha? Yan. Ate, pwedeng gaya na dati. Utang ulit. Utang na naman. Uy, Nestor, kayo dami-dami mo ng utang dito eh. Basta promise magbabayad ako. Sige na nga, dadagdag sa listahan mo. Hoy, magbabayad ka ha? Oo. Tingnan niya lalaking yun, oh. Oo nga, mukhang di pa huli ng buhay. Oo nga. Anong tinitingin-tingin nyo dyan, ha? Ngunit ang sumampalataya ay hindi na mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ay, nais niyo po ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung gayon po, ay tayo po'y manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po tayo sa panalangin. Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita sa iyong kabutihan, sa aking buhay. Sa mga sandaling ito, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Amen. Binabati ko po kayo at kayo po'y mayroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Pastor. Salamat sa Diyos at to God be the glory. Siya nga pala, mayroon akong ibibigay sa inyo ang salita ng Diyos. Ayan, tag-isa po kayo. Nawa po, basahin niyo po ito. Magandang umaga. Ano naman maganda sa umaga? Ha? Pwede ba kitang makausap? Sige. Bakit? Anong kailangan mo sa akin, ha? May isi-share lang sana ako sa iyo. I-share? May gusto kang i-share? As in, may ibibigay ka sa akin? Sakto. Kapos kasi ako ngayon eh. Kahit na magkano bibigay mo, tatanggapin ko. Tatapatin kita. Ang isi-share ko sa iyo ay hindi mga bagay na material, kundi spiritual na bagay. Ha? Ano? Ang isi-share ko sa iyo ay ang pinakamahalagang bagay na matatanggap mo, ang salita ng Diyos, ang gospel. Nuggets ko na. Nuggets ko na. Isa kang religyoso na gusto akong baguhin para maakay mo ko dyan sa reliyon mong yan. Tama ba ako? Ha? Hindi kahit anumang relihiyon ang makapagbabago sa iyo, kundi si Kristo. Wala akong pake. Hindi ko kailangan magbago. Malakas na ako. Hindi gaya yung mga reliyoso na mga mahihinang nilalang. Hindi kami mahihinang nilalang. Ganun ah. Kung di kayo mga mahihinang nilalang, bakit kailangan nyo pa ng reliyon sa buhay nyo? Ang kailangan namin, si Kristo, sa aming buhay. Tama na. Sinasayang mo na lang ang oras ko eh. Ang mabuti pa, lumayas ka na lang sa harapan ko. Dahil kung hindi, baka
baka maupakan pa kita. Sige. Aalis na ako. Pero sana, tanggapin mo itong ibibigay ko sa'yo. O, ano bibigay mo? Basta, tanggapin mo ito. Baka balang araw, kailanganin mo ito. Yan? Ano ko yan? Sige na nga. Sige na. Last na. Okay, hanggang sa muli natin pagkikita. At sana, magkita pa nga tayo. Sana hindi na tayo magkita. Alis na! Straight. Hey, jump. Straight. Jump straight. Straight. Okay ah. Galing. Ako ba? Malakas ako nilalang eh. Pero sa amin pa rin. Dami mo na ituro sa akin. Ano? May pagkita ka sa amin sa Eskinita. Dala namin ang produkto. Sige. Maya pupunta na ako dyan. Asan na ba yung sinabi niyo kukuha ng produkto natin? Bakit ang tagal? Boss, kalma ka lang. Paparating na yon. Oh, ayun na pala si Nestor eh. Pasensya na, nahuli ako. Ikaw talaga, Nestor. Lagi ka na lang late. Pasensya na nga eh. O ano, dala niyo na ba? Oo, dala na namin. Dito mo lagay, bilis. Para wala makalat ha. Salamat ha. Pero, utang muna, tsaka na lang yung bayad. Ano? Hindi ka makakabayad? Pasensya na, medyo kapos ako ngayon eh. Pero, huwag kayong mag-alala. Didiskarte ako. Ako pa. Sige, basta sigurado mo makakabayad ka. Oo naman. Makakaasa kayo, tol. Sigurado? Oo, sigurado. O na to, saan galing ah? Uy, wala akong ginagawa masama ah. Ikaw pa? Walang ginagawang masama? Oo. Sa katunayan, galing ako sa Bible study. Pakita ko sa iyo ang katibayan. Ito, may dala akong Bible oh. Bible to. Oo nga no, Bible to ah. Oo. At palagi ko itong binabasa. Mahalaga sa akin to. Kasi nagbabagong buhay na ako. O, siya. Oy, di ba si Paring Nestor yun? Oo nga, pare. Oy, Paring Nestor! Di ka, inom tayo! O, ano meron? Ito pare, inom tayo. Upo ka. Ingat. Mga pare. Alis na muna ako. Oh, alis ka na? Bakit? Oo nga. Gusto mo sabihin may tama ka na kagad? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi itong mga patoma-toma lang. Parang hindi na ako masyadong nakakaramdam ng thrill eh. Ha? Bakit naman? Iba na kasing kinahiligan ko ngayon eh.
Ibang level na. Pakita ko sa inyo. Ito yun, oh. Ha? Ano yan? Ito hindi nyo alam? Bible! Bible to! O siya, alis na ako, ha. Tama ba yung nadinig ko? Baka lasing lang ako. Si parang Nestor nahilig sa Bible? Oo nga, ang weird. Pero hayaan na lang siya. Magkasama masaya. Amen! Hallelujah! Tay, nandito na po kami. Ayan, commercial muna. Ayan. No, Ano masasabi mo? Kakaibang ni. Oo nga, actually... Surprise ako dun, ah. Oo, actually, yan ang first time ko na mag-lead role sa film na nagawa ko. Nakagawa na ako ng 5. Actually, 5 na yun. Lahat yata yun na palabas ko dito. Pero ito yung first time ko na na sabihin natin na magbida. Actually, suggestion nga ni Dennis na ba't ba doon sa ginagawa kong hindi ko naman bigyan daw ng magandang role ang sarili ko. Actually, mahirap talaga na kaya nga yung ibang yung ibang mga director, minsan nag-a-appear sila pero yung ano ba tawag nila doon, yung mga pasulpot-sulpot lang, mga maikling lang. Dahil mahirap yung ikaw na yung nagdidirektor, tapos ikaw pa yung gaganap. Lalo na kung ikaw yung mismong magbibida. Actually kasi siguro dahil sa feel ko rin yung storya bagamat pwede naman akong kumuha ng iba. Pero dahil since akong sumulat, siguro ako na siguro masasabing at least na wala na akong ibang babayaran. Bayaran ko sarili ko ng talent fee. Oo. Hindi, bumagay naman sa'yo yung ginawa mong role mo O, sample ka naman dyan, yung live natin. Di ba? Para matuwa yung viewers natin. As Nestor, di ba? Sample ng isang linya. Oo. Sige. Mahilig ako sa sa word na mag-gets pero sige, ito yung isang linya nung nakikipag-diskusyon ako kay Pastor. Yun nga pala si Pastor Eddie Jen. Yung pastor na na nag-aakay sa akin. Sabi ko, malakas na ako. Hindi kaya yung mga religyoso na mga mahihinang nilalang. Yun ang sample. Yan. Pero pag napanood natin yung buo niyan, so, di ba, entry to sa Third Christian Film? Oo nga pala. Ito isasali natin sa Third Christian Film Festival, hopefully by May or June. Sana hindi naman sumabay dun sa shooting ko naman. To be announced. So, wala pa kasing date at saka venue itong Christian Film Festival. Kasama na rin yung isa ko pang film. Yung maikling film lang, yung mga bakas ng paa sa buhanginan. Okay. At yun po. At sana ayun po, tangkilikin natin itong Christian Film Festival. Hintay lang po kayo ng ng announcement po at yun po, sana mapanood nyo. Hindi lang po itong dalawa kong film, kundi pati ibang mga ibang Christian films po. Sigurado maganda po yan. Yun po. Coming soon po. Yan, coming soon. So, ipopromote ulit natin yan dito pag may play date ng ating Third Christian Film. At banggitin ko lang din na yung nabanggit ko yung panglima. Actually, sa experience ko, ito ulit, story behind the story. Kasi ito masasabing himala ng Diyos. Kasi hindi naman to yung mga malalaki, mga bigating production. Actually, grace lang ng Lord
kung bakit natapos natin nitong film na ito. Kaya nga, yun yung isa sa mga reasons kung bakit ako na lang ang kumbaga nagpresenta na gumanap nitong si Nestor. Dahil instead na kukuha pa ako na babayaran pa at marami dito sa mga gumanap dito mga volunteers lang na hindi natin yan na binayaran at yung sa pagbuo nito actually kumbaga nasabi ko panglimang pelikula ko. Ito naman 5 ang naging ko dito papel ko dito. Hindi lang dito sa sa film, kundi pati behind the scenes. Kaya nasabi ko ako yung sumulat, ako na yung nagdirektor, ako na yung lead role. Ako na rin nag-edit. Sasabihin ko pa naman sana iba-ibang character siya. Oo nga sa pagka-cameraman ako na rin pag hindi ko eksena, pero pag eksena ko na nandoon yung asawa ko. At so, yun nga pala ng camera. Yun. Actually, sa gumanap na asawa ni Nestor doon, yung asawa ko rin mismo yun. Tsaka yung anak ni Nestor, anak ko rin yun. Si Nicole. Pati yung din yung mag-ina ni Pastor Eli dyan Yun na rin yung mismong mag-ina doon sa storya. So, ito, nabuo natin to at syempre ito ay para sa Panginoon. Kaya kahit na hindi naman tayo kumita ng malaking pera dito masaya pa rin tayo dahil sa ano mang ginawa natin para doon sa Panginoon syempre masaya tayo. Maluwag sa kalooban nating gagawin. Iba pala ang karakter mo, no? Pag yung medyo galit-galitan ka. Mamaya may sorpresa pala kami. Ano ba yan? Ano sunod natin dyan? Part 2 ba yan? Yung part 2, actually, continuation. Nag-commercial lang tayo kumbaga sige, dito. yan. I-part 2 na natin. Sige, ano kayong mangyayari? Yan. Tay, ano po yung binabasa niyo? Ha? Ito ba? Bible. Bible itong binabasa ko. Aba, himala, nagbabasa. Tay, ano po yung binabasa niyo? Ha? Ito ba? Bible. Bible itong binabasa ko. Aba, himala, nagbabasa ka na ngayon ng Bible. Oo, syempre naman. Nagbabago na ako Sana nga, totoo. Oo naman. Syempre totoo. Pasok muna kami sa kwarto para magbihis. Sige. Tara na, anak. Ituloy ko naman ang pagbabasa nito. Buti pa nga. Kaya't ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Di ko magets. Ang mga may utak lang ang nakakagets niyan. Mukha mo? Sing
kapatid, pakisama po sa inyong mga panalangin ang katagumpayan ng pagmimisyon ko. Pakipanalangin po na sa mga nabahagian ko ng salita ng Diyos ay may mabago ang buhay. Naniniwala ako sa magagawa ng ating mga panalangin. Nalulungkot ako kasi ang dami nang hindi dumadalo. Ayan mo. Ang mahalaga, magtitiwala tayo sa Diyos. Tama, sa Diyos tayo magtiwala dahil malaki ang kanyang magagawa. Amen. Kamusta, Nestor? Oh, ba't nandito kayo? Nandito kami para maningil. Maniningil kayo? Eh, wala pa akong pambayad eh. Wala. Binigyan ka na namin ng sapat na panahon, Nestor. Bea? May pera naman ako dito. Ito oh. Kulang nga lang. Gusto nyo, ito na muna ang tanggapin nyo. Ito na muna ang ibayad ko. Pero wala sa usapan natin na installment na ibabayad mo. Eh, ito na nga meron ako. Ano magagawa ko? Ito, tanggapin mo! Saksak mo na baka mo! Abulin nyo! Oh, Nestor, balik ka! Oh, Nestor, bumalik ka rito! Ano na yun? Ewan ko! Tara! Walang iya ka. Nandiyan ka lang pala. Pinagod mo pa kami. Tandaan, Nestor. Pagkisisihan mo itong ginawa mo sa amin. Baka kayo magsisi. Wala pala kayo eh. Mga mahihinang nilalang lang pala kayo eh. Sino may nang nilalang siya, sabi mo? Oh, boss, itumba mo yan si Nestor. Baka isumbong pa tayo niyan. Wag. Maawa ka. Buhay pa ba yan? Palagay ko patay na yan. Di ba sinistor yan? Opo, adik kasi yan, kaya ganyan nangyari dyan eh. Hoy, Mare! Ano mo ba kung anong nangyari sa
asawa mo? Bakit? Anong nangyari? Nabaril ang asawa mo. Nabaril si Nestor. Ano? Ikalawang Korinto, Kabanata 5, talata 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pakinggan po natin ang testimony ng isang tao na nagpapatunay na totoo ang verse na binasa ko. Tamang-tama, bro. Tawag ka na ni Pastor sa harapan. Ako, anong sasabihin ko? Kaya mo yan. Sige na, bahala na. Ang totoo, hindi ho ako sanay humarap sa maraming tao. Pero ang masasabi ko lang ho, na-gets ko na ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang. Hindi lang po patungkol yun sa pagbabago ng itsura o pagbabago ng ugali. Ang pagiging isang bagong nilalang ay dahil kay Kristo. Siya ang tunay na nagpapabago ng tao. Han, nakakatuwa ang pagkilos ni Lord. Ang dami na ulit umaaten. Oo nga, di ba sinabi ko sa'yo, basta't magtiwala lang tayo sa Diyos. Ay, si Nestor, mukhang may sasabihin sa'yo. Bakit? Sige, mag-usap muna kayo. Pastor, gusto ko lang magpasalamat. Salamat dito sa polo na binigay dito sa pantalon, sa pagsagot sa pagpapagupit sa akin. Panibago. At salamat sa pakipay ko na binigay mo. Wala pa ba yung ambulansya dyan? Lord! In Jesus' name, hayaan niyo pong mabuhay itong si Nestor. Buhay pa siya. Opo. Tignan mo. Isa itong himala. Diyos ko. Salamat. Buhay pa ako. Salamat. Pero higit sa lahat, Pastor, salamat sa pagpupok niyo sa akin dito sa church niyo. Walang anuman yon, Brother Nestor. Pero Pastor, siguro kailangan ko nang magpaalam muna. Tagal na rin kasi ako hindi nakakauwi sa amin. Baka nag-aalala na yung mag-ina ko. Ganun ba? Okay, basta mag-iingat ka. Sige, maraming salamat ulit, Pastor. Nanay, ba't po ba tayo nag-iimpake? Saan po ba tayo pupunta? Anak, pupunta tayo sa probinsya ko. Doon na tayo titira. Paano po pag umuwi na po si tatay? Hindi na siguro siya uuwi. Matagal-tagal na siya hindi man lang nagpaparamdam. Mula sa putik ng kasalanan, nilubog ako sa kadiliman. Bawat araw ko'y sumisikip, di ko na makita pa ang langit. Bawat umaga'y walang pag-asa, galing buod sa puso'y
Ha? Sino ka? Ako to. Si Nestor. Parang Nestor ka? Oo, ako nga to. Bakit paano nagbago ang sura mo? Mahabang kwento. Pero kung gusto niya, ikwento ko pa rin sa inyo. At i-share ko na rin tong bago kong kinahihilikan. Bawat umaga'y walang pag-asa, galit poon sa puso'y nalama. Alak, music, marijuana, buhay ko ay nagdurusa. O siya, uwi na muna ako. Maraming salamat sa pakikinig niyo. Sana minsan magkausap ulit tayo patungkol sa Bible. Halaga kasi ito eh. Sige? Talagang nagbago na si parang Nestor. Oo nga, wala akong masabi. Bagong nilalang, kay Jesus ko lang natagpuan. Pinatawad niya at ako'y binihingsan. Dahil sa kanyang pag-ibig, ako'y kanyang ginaawahan. Mga anak, alis na tayo. Sa kanyang salita, isang bagong nilalang, kay Jesus ko lang natagpuan. Pinatawad niya at ako'y binihingsan. Isang bagong nilalang. Oo. Ako nga to. Nilalang, kay Jesus ko lang natagpuan. Pinatawad niya at ako'y binihingsan. Isang bagong nilalang. Isang bagong nilalang. Isang bagong nilalang. Yan, ang galing. Parang masabi. Sabay bago ng ano ah. Sabi ko nga, dapat in character. At least meron siyang talagang aral dun sa ano eh. Nagbago siya dun sa nangyari sa kanya. Kung di pa pala siya tinawagan nung mga hindi nangyayari yun sa kanya. Tsaka kung di niya tinago dun yung Bible, di ba? Hindi yun ang malalagyan ng bala. Actually, ito nga, nabanggit mo yung Bible. Ito yung mismo Oo. Bible na ginamit ng nung shooting. So ito yung ito yung mismo butas na kung saan tumama yung bala. At mabanggit ko lang yung kanina nung nilalabas na end credit. So meron tayong theme song doon. Na ang title bagong nilalang din na composed and performed by Pastor Eligen Dauba. Na yung nga sana nga nakasama natin siya ngayon. Pero maybe some other time dahil yung mga nagiging theme song ng mga films ko, ginagawa ko rin ng music video. So, coming soon, sa linggo, actually, pupunta ako doon sa kanila para i-shoot yung ilang eksena para sa music video nitong napakagandang song na ito. At siguro, baka may palabas din natin ito at baka maisama natin at mapag-special number pa natin si Pastor Eligen dito. So, yun po, coming soon yung music video and magkakaroon din ho ito ng full-length version. Pag sinabing full-length, ito yung talagang mga mahahaba, yung mga kasing haba ng mga pinapalabas sa sinihan. So, ay, gusto ko mapanood. Bagamat napanood nyo itong 30-minute version, pero iba pa rin eh. Hindi mo masasabi na, ay, napanood ko na yun. Baka ganun lang din yan na dinagdagan na ng mga Siyempre, eksena may twist pa siya, di ba? So, lalagyan mo pa siya ng mga Bagamat, siyempre, hango pa rin yung full length dito sa 30-minute version na napanood natin. Pero, iba pa rin talaga ito. At ito ay ipapalabas natin sa mga selected theaters. So, itong napanood nyo, patikim lang natin to. Actually,
ito ang first na full-length film na nagawa ko eh. Kasi dati puro mga mga short film lang na mga 15 minute, 20 minute. Pero ito, natutuwa ako at pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa isang malaking karangalan na makakagawa ng ganitong pelikula na maipalabas din. Isang karangalan din na maipalabas dito sa show mo. Sa Dear Diary. Dito sa Dear Diary. At mali natin, baka kung saan may palabas to. At kung gusto nyo mapanood po uli itong film natin, at saka yung iba pang mga nagawa kong film, yan po, yan, salamat. Yan po, ang aking YouTube channel, Nicholas Clamor Films. Yun yung tunay kong pangalan ho. Subscribe na rin ho kayo. Nandiyan dyan yung mga videos ko, pati si Nicole, nandiyan dyan yung anak ko, mga videos nung anak ko. At siguro, pag nagtagal-tagal, yung full length na magagawa ko, nandiyan dyan din na i-upload ko. Bangot siguro hindi ko siya i-upload na as in buong kundi baka chop-chopping ko siya na gawin kong series na Pwede rin, maganda siya. May part 1, part 2, part 3. So, coming soon po. At abangan nyo po. Yan po. Yan, ang galing-galing naman. Malapit na tayo. Ilang minutes na lang? 5 minutes. Okay, 5 minutes. Ito po. Sulitin ko na. Tensya na kung Sige ko! Inangkin ko na yung programa. Pero nga pala, bago matapos, salamat sa pag-invite mo sa akin dito. Na lahat ng film ko napapalabas ko dito. Dito rin talaga dito rin una yung Pulubi, di ba? Hanggang sa Hanggang sa yung ayuda. Actually, marami na tayo napalabas na short film dito. So, ano nga ba ang mensahe nitong bagong nilalang? Ang mensahe nitong bagong nilalang, hindi naman ako pastor na maangaral sa inyo. Ang mensahe, kayong mga pasaway, kayong mga makasalanan, kayong mga salbahe, magbago na kayo. Magbago na kayo. Kapareho ni Nestor. Hindi, seriously, lahat naman tayo ay mga makasalanan na kailangan ng pagbabagong buhay. At gaya ng nasabi ko, isang linya ko doon na ang tunay ng pagbabago ay hindi lang yung pagbabago ng ugali o ng itsura. Bagamat yun ay isa sa mga epekto ng pagbabago na pagiging bagong nilalang. Actually, yung word na bagong nilalang, nakasulat yun sa hayaan nyo basahin ko to mabilis lang. Yung verse. Ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Basahin ko sa Tagalog. Kaya't ang sino mang makapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So hindi ito tinutukoy yung mga gaya ni Nestor na mabisyo, palaaway, pabaya sa pamilya. Kumbaga kinumbert mo lang ng konti. Actually, ito yung mensahe para sa lahat ng tao dahil sinabi nga rin sa Biblia na lahat ay makasalanan na kinakailangan ng kapatawaran. Nandiyan naman ang Panginoong Jesus at handa tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Basta yun, lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya yung sinabi nga dito, kung sino nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, yun ang pinakamahalaga. It doesn't matter kung mahinang nilalang ka o malakas na nilalang ka. Ang mahalaga ay maging bagong nilalang ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yan. So, pag ba dito, papalabas mo ba dito yung full length natin yan? Ay, yun kung kakasya dahil medyo mahaba. Pero pwede naman natin chop-chopin yung gawin nating series, no? Sige dito natin unahin ng series. Sige, tingnan natin. Pagpalitin natin na matapos dahil yung ongoing pa rin. Mag-shoot kami sa linggo doon sa mismong church na pinag-shootingan namin doon sa I Love Jesus. Saan po yan? Sa Putatan, Alabang, Muntinlupa. Attend kayo doon kung gusto nyo. Attend kayo umaga. Doon, may worship service. Ayun, para ma-meet nyo rin kami doon. Na lang, message nyo na lang kami kung i-guess natin sa susunod si Pastor Eligen pagka mayroon na siyang time. Yan po. Kakantayin niya yung theme song dito ng original. Napakagandang live. Napakagandang kanta na talagang inline dito sa ating film. Sarili niyang kasi ang plano nga sana namin kanta ng iba. Kaya lang napakamahirap pa, hingi ka pa ng permiso sa kanila. Siyempre, yung credit doon sa kumanta. Maganda yung sariling
Amen. Mas okay na yung original, di ba? At least, kayo na mismo yung ano eh. Hindi na kayo hingi ng permiso. Yun. Yan. So, ang nagustuhan ko dun sa episode na yan, sa eksena na, yun yung ano, yung bago ka magbago. Ay, oo. Oo. Yung nga talaga, siyempre hindi naman talaga ako yung ano eh, yung ganun eh, na talagang inaral ko rin paano ba talaga yung buhay nung ano, yung kapareho ni Nestor. At kailangan din talaga merong change din. Siyempre yung change nagsisimula inward, saka outward. Pero siyempre hindi rin natin mahusgahan. Quote ko lang si kaibigan natin si Baron Geisler na isa siyang example. Yun nga, no? Bagamat nung nakapagbago na siya, hindi niya agad binago yung itsura niya. So, hindi natin mahusgahan yung tao. Sinabi niya kasi, na unang-una, dahil nga doon sa role niya, doon sa isang teleserye noon, na yung teleserye ang haba-haba, alam niya na kung ano yun. So, hindi niya pwedeng baguhin yung itsura niya. Pero gusto rin niya na ang makita ng tao, hindi yung panlabas lang, kundi yung talagang panloob. Yung makita na kahit na hindi nagbago yung itsura niya, makita sa gawa, sa salita, yung talagang pagbabago. Nung natapos naman na yung role niya doon, ano naman na siya, na nagpagupit naman na. Pero, yun po, ang tunay na pagbabago ay na kay Kristo. At parang magkakaroon din ng unang-una, ang dapat na pagbabago sa gawa, sa salita. And then, siguro sa nanonood anyo. si Father Eddie Jen. Si Pastor. Sabi niya, wow, praise God. Yun po. Siguro hindi magiging kompleto ang guesting ko. Hingi ako ng permiso. Ito nga. Sa mga nanonood, bagamat medyo limited yung time natin, pero nais ko na rin samantalahin ng pagkakataon na ibahagi itong mabuting balita na yung nga, ang pagbabago ay para sa lahat. Kailangan natin, kahit na tingin nyo, hindi man ako ganun kasama, hindi ko nung kailangan. Pero yung sinabi sinabi ko na sinabi sa Biblia na lahat ay makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Yung rhyme. Makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. So nais kong i-lead kayo sa isang maikling prayer lang. Kung feel nyo na talagang kayo ay makasalanan na nangangailangan ng pagbabago, sumunod kayo sa panalangin na ito. Kung hindi naman, kung feel nyo lang na gusto nyo sumunod sa prayer na ito ay para sa inyo, sumunod kayo sa ating maikling panalangin. Tayo po ay yumuko at tayo pumikit. At kausapin natin ang Panginoon. Sumunod po kayo sa bawat sasabihin. Panginoong Diyos, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng inyong patawad. Naniniwala akong namatay kayo para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan ko kayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. At susunod ako sa inyo. Ito ang aking panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yun po. At kung pinanalangin nyo yung pananalangin na yun, kung pinanalangin nyo yung panalangin na yon ng seryoso, ng sincero, ng taimtim, kayo ibago nila lang na at napatawad ng iyong mga kasalanan. At I pray nga na magtuloy-tuloy ang ating pagbabago. At yun po. At ikaw, meron ka ba bang nais panalangin? Ako, sabihin. Hindi, okay man. Tag dito, syempre, sa akin naman, talagang meron siyang aral na dun sa, hindi lang basta dun sa movie di ba? Talagang dun sa pangkalahatan, di ba? Kasi minsan nasa sayo din yan mas kaya mo pang baguhin yung sarili mo at dagdagan mo yan ng kanyang prayer para at least tuloy-tuloy talaga yung pagbabago. Kasi madali lang naman magbago kung gugustuhin mo kahit mamaya, kahit bukas di ba? Pero kailangan mo isalang-alang talaga si Lord sa buhay mo. Kasi yan talaga ang, siya na talaga yung makakasama natin. Sa totoo lang, yung pagbabago, yun ang gagawa naman ng iba, sabi self-discipline lang. Pero yung ang tunay na pagbabago ay
si Kristo lang Oo. talaga ang makakapagbigay. Dahil kasi na-try ko yan eh. At ito talaga, totoo talaga to. Na-try ko yan na hindi nga ako kasing sama nitong si Nestor na to. Pero may panahon Gusto sa mo buhay magbago, na gusto no? mo magbago, pero talagang, oo. Babalik at babalik ka pa rin pero dun sa... ang talagang nakapagbabago sa akin ay yung paglapit ko sa Panginoong Jesus. So, Yan. So nakikita ko, sa mga iba talaga ganun eh, kapag ka, alam mo yung, una parang ayaw nila na mag-Bible, iyaya mo sila, ayaw nila. Pero nung dumating yung time na nandun na sila na yung mas nauuna kaysa sa'yo, di ba? Oh, alam mo, isa rin sa kagandahan yun eh, na hindi mo rin naman sila kailangan pilitin. Pero pag nandun na sila, mismong si Lord na talaga yung magbabago talaga sa'yo eh. Pag pumasok ka doon, di ba? Siya lang talaga yung kailangan mong ilagay sa puso't isipan mo. Tama, amen. At siguro bago kong magwakas, nais kong panalangin ang lahat ng mga nanonood dito. At siguro sa iba pa makakapanood later on, nais kong panalangin kayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na to na naipalabas itong pelikulang to. Hindi ito para kami ay sumikat, kundi kayo ang siyang mas lalo pang makilala. Hayaan yung mangusap ang pelikulang to sa mga taong na nakapanood nito. At hayaan yung ang tunay na pagbabago ay maranasan ng maraming tao sa pamamagitan ng pelikulang to. Pagpalain yung mga taong nanonood at hayaan yung kayo ang maluwalhati sa kanilang buhay. Ito ang panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan. So, marami pa tayong magagandang episode dito. Yan. May mga magkakaroon pa tayo ng part 2 natin yung bagong nilalang kasi wala pa yung isa nating guest, di ba? Si Pastor Eli J. Abangan natin yan. Tsaka yung kanyang music video. Ay, oo. Ano na yan? So, yun po, inaanyayahan namin kayo na panoorin itong upcoming na ano, yung may teaser na agad si ano eh. At ano po, kung gusto niyo ma-meet kami personally, si Denise, andito lang naman yun. Biyernes, dito kayo. Kami naman, ako kasi, kung saan ako eh. Yun talaga, na buhay ko na talaga yung mga shooting. Pero, yun po, invited namin kayo sa I Love Jesus Church. 10 o'clock, Pastor Eli Jen, 10 o'clock sa, Story Kaliwa, sa Putatan, Alabang, Muntinlupa. Nandun kami, at, yun po, kung gusto niyo mapanood yung yung shooting ng music video tsaka ilang eksena pa para do sa full length version po, nandoon lang ho kami. Yan, kung gusto niyo manood ng live shooting nila. Tapos pag napanood niyo, iba yung napanood namin doon Diba? 9 AM pala, yan. Agahan para at least magkaroon tayo ng time para makapagkwentuhan. Meet and greet. Yan, oo. Bigyan mo na silang autograph. Yan. Pero hindi, talagang maganda kasi lahat yung na pulpulutan talaga ng aral tong bagong nilalang. Talagang nakikita mo yung yung pagiging bagong nilalang niya dyan. 'Di ba? Kasi natatawa ako doon, Bible, tapos andun yung shabu sa loob, 'di ba? Oo nga. Sino mag-aakala na na kalokohan ni Nestor. Una, hindi ka maniniwala Inipit lang yung yung pala yung pamagliligtas sa buhay niya. Kaya nga, ito talaga nagligtas sa buhay niya ang Panginoon. Kaya nga. So yun talaga, inalalayan ka talaga ni Lord. Inalalayan niya talaga doon si Nestor para, alam mo yun, tuloy-tuloy talagang kanyang pagbabago. Yan tingnan mo. So yun. Tunay na bala talagang tumama dito. Yan. So, next Friday ulit sa ating Dear Diary. So, susundan at aabangan po natin ulit ang ating bagong nilalang. Yan. So, bibigyan natin ipopromote natin ulit yan kung kailan sila babalik dito. Yan. Actually, wala si Rolando dapat ngayon Doon nagmo-moment siya. Meron siyang may outing daw sila. So, enjoy lang kayo sa baka outing next time, pagka guest na din si Pastor Eli Jen, magko-host na rin siya rito, so bali 4 na tayo, ganyan. So masaya kasi makakapag-live na rin siya dahil retired na doon siya sa kanyang work.
Yun po, we look forward to that po at nais din namin kayong muli ay makasama in person or dito online ho. Yan. So, until Personally next or week, online. dito sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. and to be hosted, your bars truly, Denise Laksamana and Nick Amoranto. Yan. It's bye-bye time. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you.